yung Ifugao kapag umuulan, nasa tabi pa tayo. Medyo nagkaroon lang kami ng takot. Isang nakakalungkot na dahilan kung bakit hindi namin na-push ang van life namin sa Ifugao. Morning, mahal ko. Morning. Ganun talaga. Umuwi tayo na bigla. Huwag tayong madidisappoint kapag may isang bagay o isang pangyayari na hindi natuloy. Kapag mayroong hindrance o nagpipigil o pangyayari, isa yun sa kapamaraanan ng Panginoon na para ingatan ka. Kape sa umaga, tanawin ay kay ganda. Ganito ang buhay. Ay, rice? Pero good for to siya mga. Parang lahat naman good for to sa atin dito eh. Oo. Yung rice cooker natin, yung lutuan natin, Kapi, ito, good for to lang din to. oo, yung sasakyan natin, yung tulugan natin, good for to lang din talaga. Puntahan mga lugar na kaya-aya. Boy D, Boy D. Buti naman at tumigil na yung napakalakas na ulan kagabi. Hirang ulan yan. Uwi kami agad eh. Natakot kami sa biyahe. Ito yung panahon, no? Sobrang dilim ng kalangitan. Lalo na yung kagabi. Karipas kami ng uwi dito sa Alitaptap Base Camp kahit gabi na. Para maging safe lang. Iba? Iba yung lakas ng ulan kagabi. Ay, teka lang. Good morning muna pala sa inyong lahat. Naandok pa ako. Anong oras yata kami nakauwi? 2:00 yata na madaling araw. Talagang pinilit na lang namin na makababa ng kabundukan. Maring namin yung Solano ulit. Hindi na namin pinush na iakyat pa kasi yung ulan dun kakaiba. Ibang klase yung ulan. Yung mismo nasa bundok ka na, pero yung kalsada, bumabaha. Eh syempre, for safety at hindi naman natin kabisado yung lugar. Sabi ko, balik tayo ng Alitaptap para safe tayo. So, ayun, bumalik kami ng Alitaptap, nakababa. Tuloy naman natin yung biyahe natin sa ibang lugar. Three days, 2 nights sa Ifugao. 2 araw lang yung vlog natin. Para yung 2 araw dun ba ikot-ikot din kami doon at makapasyal diba para mayroon din private life ba na hindi binablog. Kaso yun yung naranasan namin doon. So baba kami bigla eh. Kasi nga inaalala din namin yung sitwasyon at hindi namin kabisado yung Ifugao kapag umuulan. Nasa tabi pa tayo. Medyo nagkaroon lang kami ng takot. Morning sa inyong lahat mga first timers. Welcome back to another van life episode. Dudugtungan natin ang ating biyahe. Tuloy ang kwento ng totoong buhay. Dito ako natulog mag-isa sa van. Kasi kagabi ay pagdating namin dito sa Alitaptap Base Camp, panik kami dalawa ni Prisha. Naayos namin yung mga trapal. Kasi nga kahit dito sobrang lakas ng ulan. Itong trapal na to tinanggal na natin yan eh. Ay lumakas ng ulan, isipin niyo kung paano kami nagmadaling ikabit yan ng madaling araw. Huwag lang mabasa dito. Pero hindi naman nabasa. Kasi talagang ngayon lang ulit lumakas ng ulan ng gano'n na sobrang nag-alala na naman kami. So ang ginawa namin, pinagtulong-tulungan namin yung ayusin yung mga dingding, mga trapal ng Alitaptap Base Camp. Tapos yung mga gamit dito pinaglilipat. Eh nakita niya na akong hindi na okay. Sabi niya, gusto mo, diyan ka magpahinga. Anyways, tapos na yon. Tuloy ang kwento ng buhay natin. Morning, mahal ko. Morning. Ganun talaga. Umuwi tayo na bigla. May mga dahilan kung bakit may mga bagay na nauudlot, may mga bagay na hindi na itutuloy.
Yung mga dahilan yan, kapamarahanan yan ni Lord para iiwas ka sa mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. Yan na, tandaan nyo yan mga first timers ha. Today ay uulan 80% 80% malakas ang ulan. Hindi ko ma-imagine na binabakbak namin tong mga zigzag roads na to pababa ng alas 12 ng gabi. Grabe to, sobrang dilim na hindi mo mawari kung huwag tayong madidisappoint kapag may isang bagay o isang pangyayari na hindi natuloy. Kapag merong hindrance o nagpipikil o pangyayari, isa yun sa kapamaraanan ng Panginoon na para ingatan ka. Kaya huwag kayo madidisappoint. Okay, good morning sa inyong lahat mula dito ulit sa Nueva Vizcaya, Solano, Nueva Vizcaya. Alam niyo mga first timers, kahit na hindi tayo sobrang lumayo, hindi tayo nahihirapan na makuha yung tahimik at payapang buhay. Buti na lang din at hindi nakakulong ang mundo natin sa camping para makuha lang yung mga bagay na ganon. Yung mapadpad tayo ng Nueva Vizcaya at mahigit 1 taon na tayo nakatira dito, isa to sa mga nagbibigay sa atin ng kakalmahan dito. Ang mahalaga dito sa atin, kahit sa anggulo tayo tumingin, ay nakukuha natin yung mga bagay na hinahangad natin. Ganun pa man, tuloy ang kwento ng buhay. Ano, nagsisitubuan na naman sila? Bago tayo lumabas at pumunta tayo ng palengke, ay pipitas lang muna kami dito ng mga bagong sibol ng mga talbos ng pako. Kasi nga, yung Alitaptap Base Camp, maraming tanim na pako dito. Wala naman siguro sawa dito, no? Wala, cobra lang. Sobra na. Punta tayong palengke, bili tayong lutong pagkain, lutong ulam, tapos ilagay natin to. Sayang lang talaga yung ipagaw, no? Dapat stay pa tayo. Kaya anong gagawin natin eh? Ganun yung panahon dun eh. Kung yung dumadalo yun sa kalsada, puro putik pag umuulan. Oo, di ba nakita mo yun? Putik na yung dinadaanan natin habang umaagos yung... Saan ang gagaling yung mga putik? Bundok. Sa bundok, di ba? So ibig sabihin, lumalambot yung bundok. Umaagos yung mga ano ba? Lupa-lupa. Gano'n naman nangyayari sa mga bundok if ever malakas ang ulan. Safe naman doon. Ang problema talaga eh. Siyempre hindi natin masasabi. Kaya nga. Hindi naman nakakatakot sa Ifugao. Yun lang pag umuulan talaga. Pag umuulan, kasi nga hindi nga tayo sanay, di ba? Oo. Sa labas kami magla-lunch ngayon. Hindi na, maghahanap lang kami ng spot para magluto ng mabilisan at ma-feel lang ulit yung naudlot namin na pagka-camping. Bibili lang kami ng lutong ulam na iinitin. May mga bigas na kami dyan. Tapos, mamamalengke ba tayo? Kasi may mga bisita rin tayo mamayang gabi ah. Sure ba sila? Hindi. Chinat ko kaso hindi pa nagre-reply. Hindi pa nagre-reply. Mamaya pa tayo mamalengke talaga. So mamaya na lang ha, pagkatapos natin mag-camping. Oo. Nasa panahon na naman tayo first timers na unpredictable yung weather ng Nueva Vizcaya. Yung isang araw nung nakaraang mga vlog, sinasabi ko umiinit yung Nueva Vizcaya. Tapos bigla-bigla na naman na umuulan na naman ngayon. Di ba na madalas yung nakikita na nagluluto tayo sa Alitaptap Base Camp. Pero madalas din kami bumibili talaga dito sa paborito naming karinderya. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito na bumili ng lutong ulam. Ito yung kainan na madalas naming binibilan talaga ng lutong ulam. Kasi sa totoo lang, nakakatipid kami kapag kami ay bumibili sa karinderya na to kaysa sa namamalengke tayo at nagluluto, di ba? At ang katipiran kasi less pagod. Pagkabili mo, kakain ka na lang. Alright. Pati ano, laging fresh. Araw-araw yan. Di ba? Mamayang alas 12 ubos na yan. Yan lang ang karinderya na after lunch, sarado na. Yes. Ganyan sila kabenta. At pagkatapos mamili ng mga simpleng babaunin, ay dumiretso kami sa bayan ng Quezon. Wala mo nakalagay na signage kung anong meron. Oh, check natin. Gusto mo? Oh, Feeling ko mayroong ilog dyan sa baba. Feeling lang, hindi pa sigurado kaya subukan nating babain. Tiwala lang, meron to. susurin natin. Diba? Tayo magtiwala lang na meron tayo makikitang ilog dito.
Wala. Palayan. Mapapa-off-road tayo. Hirap. Baka maano tayo. Nung sumugod basta-basta. Ha? Nung sumugod basta-basta. Wait lang. Sisilipin ko lang. Mahirap mapasubo tayo eh. Diba? Napakatahimik. Hindi ko alam kung puno ba ng mahogani ang nagtatangkaran na yan. Sisilipin ko lang kung anong itsura dito. Kasi kung doon yung tulay, sigurado merong ilog dito. Pero parang alanganin eh. Wag. Private property pala. Mahal mahogani to, no? Makakuha lang tayo ng ano eh, yung may flat surface lang, tapos may overlooking na ilog. Diyan sa unahan sa Quezon, maraming ganyan yun eh. Makakakuha din tayo, makakaspa tayo dyan. Wait lang. Meron kami dadaan ng tulay na posibleng merong malinis na ilog sa unahan. Tanong ako ha, Kuya, dito po ba yung daan po papunta po dun sa ilog? Ay, umuya na. Dito po yan? Oh, sige po. Salamat, salamat. Salamat. Alamin lang natin. Para siyang resort. Oo nga eh. Pero inaano ko yung daan. Hindi kasi may nakikita akong ilog kasi doon. Baka dito rin yung daan. O hindi nga. Hala. Parang mali ah. Mali yung napasok natin ah. Ito nga yung ilog. Oh. Tanungin lang natin. Tay! Dito po ba yung daan po? Papunta po dun sa ilog? Ah, ito? Kaya po ng sasakyan? Ayaw kayo po. Salamat po. Salamat po, salamat, salamat. Sabi ko na nga ba eh. Ito yun eh. Saan lang tayo nagsusot eh. Ayun na nga, at nakita natin na medyo under construction pa ang lugar. Kaya medyo negative tayo dito. Kailangan natin maghanap ng panibagong lugar. Okay. Up! Kaya na yan, go! Kaya ang ginawa namin, lumabas ulit kami ng main road at tinumbok namin ang barangay Runruno. Dito makakasigurado na tayo na makakahanap na tayo ng spot. Parang feeling ko pwede dito. Makakababa tayo dun oh, dun tayo oh. O tara. Mas maganda magluto ng pagkain na malapit tayo sa ilog eh. Diba? Galing na ako dito dati. Kaso nga lang hindi siya makababa si Watog doon kasi putik-putik yan. Ito ang tinutukoy ko na hindi mo kailangan lumayo para makakita ka ng magagandang lugar. Ang layo nito sa Alitatap Base Camp, 1 oras lang at kalahati. Hindi kalayuan, may experience mo na ang ganito kagandang tanawin. Meron kaming bagong rice cooker. Yeah. Anong klaseng rice cooker naman? Yung ano, tatanggal ang sugar. Naglalas ng sugar sa rice. Tapos ipapatong lang yan. Nabili sa Lazada yan, hindi siya yung typical na rice cooker na basta lang siya magluluto. Sabi nga ni Prisha kanina is yung ano, yung rice cooker na to is nagtatanggal siya ng, hinihiwalay niya yung sugar doon sa mismong kanin. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kagalit yung rice cooker na to. Iba pati yung lasa, no? Nag-iiba kasi Yung nga lasa niya, di ba? Hmm. Ang tabang. ang tabang na. Pero at least, di ba? Oo. Less na tayo sa sugar. Agos na? Oh, goods. Yan. Number 1. Okay. Tapos, yung lulutuin naming ulam, mag-iinit na lang. Gagawin lang natin, antayin na lang natin maluto yung kanin. Hindi ko alam kung anong klaseng ulam to. Parang menudo yata. Kaya, pakita ko sa inyo. Menudo ba to, mahal? No? Hindi ko kasi mawari kung ano yung menudo sa ano caldereta.
Ito. Minuto na. Iinitin lang natin to, tapos lalagyan natin siya ng pako. Lagyan na natin. Sarap. Hindi ko pa natitikman ang sarap na agad. Lagi na lang gano'n. Lagi naman. Kasi tingin ko palang mahal eh. Sarap na siya eh. Masarap no? Yung kaibahan ng... Masarap naman kumain sa loob ng bahay, sa base camp. Pero iba pa rin yung magluluto ka na nasa... Nagigets naman ng mga first timers yan. Kaya baka, kumbaga, di ba, parang yung iba, iniisip na bakit hindi nila kayo kumain sa loob ng bahay? Bakit kailangan nyo pang gumastos ng gasolina para pumunta sa ganyan, para gawin yung mga ganyang bagay na yan? Eh, ganun kasi talaga. Meron kasi tayong kanya-kanyang kapamaraanan kung paano tayo magiging masaya. So, itong ginagawa namin is isa to sa mga way na nakukuha namin yung kasiyahan. Kaya namin ginagawa to kahit medyo ma-effort na gawin na kailangan pa namin dumayo sa mga ganitong lugar. Correct. Kaya yan tinatawag na finding happiness. Hinahanap mo kung saan ka magiging masaya. Tapos pupuntahan at babalikan mo yun. Good na yan. All goods na? Oo. Hot cook na ano? Sige. Goods na. Ito na? Yun. Ayun, yung sugar. Yan. Lahat ng mga sugar nitong white rice ay nadidrain doon. Makapal yan eh. Oo, makapal yan. Nasunog na nga lang eh. Good for two lang siya talaga. Yung alin yung? Ah, hindi, parang sa akin lang kulang eh. Yung rice? Pero good for two siya, mahal. Parang lahat naman good for two sa atin dito eh. Oo. Yung rice cooker natin, yung lutuan natin. Kapi, ito, good for two lang din to. Oo, yung sasakyan natin, yung tulugan natin, good for two lang din talaga. Ito yung ulam natin. Gulay. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito. In order Sayote? din sayote, halo-halo eh. Kalabasa, sayote, sitaw, Parang ampalaya. dinding, parang gano'n. Oo, parang dinigdig. Tapos ito yung menudo na nilagyan natin ng pinitas natin na pako sa bakuran ng Alitaptap Base Camp. At yung rice natin na matabang. Kung gusto nyo ng ganito meron to sa Shopee, sa Lazada, ganyan. Basta naghihiwalay ng sugar sa kanin. Hindi naman niya nauubos lahat ng sugar, basta nababawasan. Tapos, pwede pa to hot pot. Pwede siyang kung magsasanggip kayo or magsabu-shabu, pwede rin. Hot pot. Oo, pwede. Yun. Lord, maraming salamat sa mga biyaya na binigyan niyo sa amin. Maraming salamat sa napakagandang tanawin na kung saan ay ma-enjoy po namin ang iyong biyaya na pinagkaloob sa amin. Naway ang lahat ng mga pagkain at Panginoon ay makapagbigay ng kalakasan at kagalingan ng aming mga katawan. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Abis ng prayer ko. At gutom na. Meron tayo dalawang option kung anong klaseng lifestyle ang isa sa pamumuhay natin. Luxurious na pamumuhay o simpleng pamumuhay, walang mali doon. Basta't ang importante ay namumuhay ka ng naaayon sa kakayanan. Pero meron siyang basket na ganito, stainless. Tapos yung paglagay ng tubig, hindi siya tulad nung pag nagluluto tayo ng kanin kung gaano kakapal yung bigas, ganoon din kakapal yung kanin, yung tubig. Ito hindi, lalagyan nyo lang sa ilalim na medyo umapaw dito na pumantay mismo dun sa kanin. As in pantay na nakikita nyo na yung tubig, yun na yun. Habang nakulo, maluluto na yung kanin, yung sugar niya babagsak sa ilalim. May bilin sa'yo yung dalawang mag-asawa na first timer. Isuot mo daw ito palagi. Ito? Oo. Bakit? Ang cute-cute ko daw? Oo. Nakakainis naman. Ang cute ako eh. Suot mo na yun palagi kasi bagay naman sa'yo. Para matuwa sila. Tuwa ba sila sa itsura ko? Huwag po mag-alala pag pumayat pa ako, nagda-diet kami. Tanungin kayo natin yung mga lokal na kahit na kunwari umulan kung umaangat ba yung tubig dito o gusto mo mag-overnight tayo dito, mag-set up tayo. Ayoko man. Bakit? Kasi alam ko umaangat ang tubig dito. Umaangat yung tubig dito. Takot ka rin. Takot ako syempre. Natutulog tayo. Malay mo, nandun tayo, dinadala tayo ng Agos. Tapos naka-full set up tayo ng ganito, ano? Bagay, no? Kung ganito klima, okay lang. Pero kung umuulan, ay wag na. Ikaw na.
Marunong ako lumangoy, pero pag nasa loob tayo ng van, makakalangoy ka ba? Ay, yun kasi yung kaibahan ng nung van life tsaka sa camping. Kasi yung sa atin kasi, kahit ano kasi binablog natin eh. Fan ka ni Giong. Oh! Diba? Sarap ng mga vlogs nila, diba? Yun naman, Wala. mas pinipili na nila ng raw. Hindi mo napapansin sa vlog nila. Oo. Di ba? Raw camp talaga na sila, hindi na yung talagang sobrang ganda na or ano. Hinto, Oo, bukas, tulog. Bukas, tulog, luto, kain sila, masaya. Ganun na yung ginagawa nila eh. Ewan ko kung nanonood si Giong ha, sa atin. Pero kung nanonood ka man bro, thank you. Sa Palawan, napunta na rin tayo first timers ng Palawan. Sinasabi ko palagi na yung Palawan, masarap balikan. Sana in time mapuntahan natin ulit. Kahit na hindi natin dala, ay hindi ka pa pala nakapunta, di ba? Pa. I mean, pagbalik doon, kasama ka na, kahit hindi natin, kaya mo kung may tatawid natin yung camper van, mas maigi kung may tatawid natin siya in time. Pero kasi, yun nga, kung wala man, tiwala lang. Tingnan natin. Ang dami nagbago sa schedule natin. Dapat magpapalawan tayo eh. Ang daming nabago eh. Pero, in time, mag-iikot tayo dyan sa sa Palawan tayo magpapasyal. Buhay ay isang biyahe, puntahan mga lugar na kaaya-aya. Boy, May dala pa rin kabutihan ang disappointment sa buhay. Tuturuan ka niya magpasalamat. boy, Tutulungan ka rin niyang matuto. At ang higit sa lahat, gagawin ka niyang mas matatag. boy,